Pinangangambahan naman po malagay sa alanganin ang impormasyon ng milyon-milyong motorista sa bansa na walan daw po kasi ng control ang LTO sa kanilang IT system. Paano naman nangyari yan? Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Mula sa address, cellphone numbers at iba pang personal na impormasyon ng milyong-milyong motorista ang hawak ng Land Transportation Office. Pero nangangamba silang malagay ito sa alanganin. Nag-expire na kasi ang kontrata ng LTO sa international tech company na Dermalog na gumawa at humawak sa maintenance ng kanilang IT system. Ang problema, hindi raw tinurnover ng kumpanya ang source code at database ng kanilang IT platform. Kaya walang control ngayon ng LTO. Hindi rin makapaglagay ng update sa system ng LTO, lalo kung may error o glitch. So para po kaming nagda-drive ng kotse na every time may gusto kaming gawin, i-modify yung gulong ko, i-modify yung aircon ko, or yung sounds ko, magpapaalam muna ako doon sa vendor. We are reduced to a mere user as of the moment. So we do not have the administrative code to make the changes to adapt dun po sa aming operational needs dito sa LTO. Kaya pinaghahanda ng ahensya ang mga may transaksyon sa kanila na maghanda sa aberya. Ito yung LTMS o Land Transportation Management System. Ito yung IT platform ng LTO kung saan pinoproseso yung impormasyon patungkol sa ating driver's license o rehistro ng sasakyan. Kaya naman kung pumalya ito, ay nako siguradong malaking abala ito para sa maraming mga motorista. 13 beses na raw nagpadala ng demand letter ang LTO sa Dermalog para ibigay na sa kanila ang source code. Pero ang sabi raw sa kanila ng Dermalog, kaya hindi binibigay ang source code ay dahil may bilyong pisong utang ang LTO sa naturang kumpanya. Bagay na pinabulaanan din ng LTO. Sa ngayon, pinag-iisipan na ng LTO na ilagay sa blacklist ang Dermalog para hindi na makapasok sa anumang kontrata sa kanila. That database should belong to the Filipino people. Lahat po yun ng data ng bawat Pilipino natin. May cellphone numbers doon, may addresses doon, and other important details po that might be compromised. Sa isang pahayag, iginiit ng Dermalog na hindi nito ipinagkait ang source code ng LTMS sa LTO. Sumusunod lang daw sila sa mga kondisyong nakalatag sa kontrata. Sinabi rin ng kumpanya na nasa korte na ngayon ang usapin, kaya mas mainam daw kung hindi na muna magsalita ang LTO patungkol sa pamba-blacklist at pagpataw ng anumang parusa sa kumpanya. Una nang tinalakay sa pagdinig ng kamera kamakailan ang ganitong mga insidente ng error o glitch sa LTO website. When I registered, I remember correctly that my birth date was inputted correctly. Nakakatakot because I cannot even change it. I tried to change it now, but it says here that only the administrator can change it. Paglilinaw ng LTO, wala pa namang kumpirmadong insidente ng data breach. Patuloy daw nilang dinudulog ang problema sa kinauukulang ahensya ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.